Mark chapter 11 verses 22 to 23, ang sabi ng Panginoong Jesus, "So Jesus answered and said to them, have faith in God." Everybody say that, have faith in God. Amen. Bakit sinabi ng Panginoon to have faith in God? Sapagkat verse 23 sabi niya, "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain," everybody say mountain, "be removed, be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says." So ito yung nasa aking espiritu kanina. This is in my heart to tell you, each one of us, sa umagang ito, na anuman ang ating kinahaharap ngayon, maaring tayo ay merong kinahaharap. Anuman ito, sabihin natin anuman. Kasi importante po yon na kahit na ang ating kinahaharap sa ngayon, maaring tayo ay masaya, maaring blessings ang ating kinahaharap. Subalit ang aking nais na i-exhort sa bawat isa sa atin is, anuman ang ating kinaharap sa araw na ito o ngayon, harapin natin ito ng merong pananampalataya. Ano man ang nangyari sa iyo, ano man ang nangyayari sa iyo, ang nais kong ihatid sa atin, na binigay sa akin ng Panginoon is, na i-exhort sa bawat isa sa atin, is anuman ang nangyayari sa atin sa ngayon, harapin natin ito ng merong pananampalataya. Again, sabihin natin yung word na anuman. So anuman, maaaring ang kinaharap natin sa ngayon ay maaaring tayo ay masaya, pagpapala, right? Kahit na doon sa bagay na yon, harapin natin ito ng merong pananampalataya. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin na ipagpasalamat natin sa Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kung meron ka mga bagay, mga pagpapala na natanggap, right? Meron kang binigyan ka ng boss mo ng extra na bonus, ng higit kaysa doon sa pangkaraniwan mong tinatanggap na sweldo, purihin ang Diyos. Amen? Huwag nating isipin na ang galing ko kasi. Right? Ipagpasalamat natin sa Diyos at kilalanin ng Panginoon, ikaw ang mabuting Diyos na pinagmulan ng mga bagay na ito. Kung masaya tayo, halimbawa, meron tayong bagong damit, meron tayong nakabili tayo ng bagong pagpalagay natin, gadget, at masaya tayo, o kaya may nagbigay sa atin, harapin natin din ito ng merong pananampalataya. Meaning to say, hindi yun ang galing ko kasi. Right? Kundi, Panginoon, salamat na kinikilala ko na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay na ito. So ano man, masaya ka man, ang sabi ng James chapter 1 verse 16 to 17. Hallelujah. Sabi ng James 1:16, 17, "Do not be deceived." Huwag kayong padadaya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang padadaya. "Do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift, every perfect gift is from where? From above, and come down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning." Ang lahat na meron tayong kinakain sa pagkainan, kaya tayo po ay, alam ko, nananalangin kayo bago kumain, hindi po ba? Kaya tayo nananalangin sa pagkainan at pinagpapasalamat natin ang ating pagkain. Ito man ay pizza, ito man ay pasta, o ito ay tuyo, itlog. Amen. Alam ko po na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kinikilala natin na, Panginoon, hindi ito dahil sa lakas ko, nagtatrabaho ako. Of course, nagtatrabaho ka. Pero ito, nanggagaling yung lahat ng mabubuting bagay kasi kung walang Diyos, wala tayong natatanggap. Amen. Ipinagpapasalamat natin ang Panginoon, salamat sa pagkain ito. Salamat sa biyayang ito. Amen. At alam niyo po ba na ang nire-represent ng ating mga pagkain sa pagkainan, anong nire-represent noon? Biyaya ng Diyos. Kaya sa English, ang tawag dyan kapag nananalangin is we say grace. Oh, nung nasa States kami ni Brother June, praise the Lord, we say grace. Kasi ang nire-represent ng pagkain sa pagkainan ay grasya. Ang ibig sabihin ng grasya, pinagsasalu-saluhan. At galing sa Diyos.
Alam ba, kumakain kayo ng pamilya niyo, grace yan siya. Amen. Ang nag-provide niyan doon sa lamesa, kaya meron kayo na malayki si mama, nagtrabaho si papa. Right? Pero ang lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos. Pero pinagsasalusuluhan ng magkakapatid, ganon din yan. Sa atin, ang lahat ng pagkain sa pagkainan ay nagmula sa Diyos, na pinagsasalusaluhan at hindi pinagdadamot. Subalit anuman ang ating kinaharap, maaaring sa ngayon, ang iba sa atin ay kumaharap na merong mga challenges sa atin. Mga bundok na nasa ating harapan o unahan. Ang bundok ay nagre-represent ng hadlang upang ikaw ay hindi makatawid sa kabila. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Subalit sa paglakad natin sa mundong ito, meron kang madadaanan na parang tila humahadlang, na parang hindi ka makatawid sa kabila sapagkat merong bundok sa iyong daraanan na walang ibang paraan. Subalit ang sabi ng Panginoon dito, ang sabi ng Panginoon, this is very powerful kasi si Jesus ang nagsabi nito. Amen. Sino po ang nagsabi nito? Jesus. Hindi ang mga alagad, kundi si Jesus mismo. Ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na andito nagligtas sa bawat isa sa atin at siyang nagturo din sa bawat isa sa atin kung papaano natin ipapamuhay ang buhay natin dito sa mundo. Amen. Ang ating Panginoong Jesus ay isang halimbawa. Isang halimbawa kung papaano mo at papaano ko ipapamuhay ang buhay natin dito sa mundo. Inumpisahan niya yon. Nung namatay siya sa krus sa Kalbaryo, inumpisahan niya. Amen. Niligtas niya ang bawat isa sa atin at doon nag-umpisa ang tinatawag nating new slate sa ating buhay. Panibagong page ng buhay natin. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay nating Panginoon at tagapagligtas, we become a new creation in Christ. Ano man ang nakaraan natin, binago ng Diyos. Binura ang nakaraan at binigyan tayo ng blankong papel sa notebook. Ang mga nakaraan ay nakaraan na magsusulat ang Diyos ngayon ng panibagong istorya ng buhay mo. Gayunpaman, kung tayo ay merong pagsubok na dinadaanan sa ngayon or bundok, ang sabi ng Panginoong Jesus, ulitin ko lang, Mark chapter 11, verse 22 to 23. So Jesus answered and said to them, have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says, he will have whatever he says. So I want to talk to you about, sa sandaling ito, pinamagatan natin, have faith in God, ang title nito. Ang pananampalataya sa Diyos ay makikita mo sa dalawang bahagi. Kapag tayo ay merong pananampalataya sa Diyos, makikita mo na meron kang pananampalataya sa dalawang bahagi ng katawan mo. Sa ilang bahagi? Dalawang bahagi. Una, nasa puso. Ang pananampalataya ay nasa loob, nasa puso mo. Nananampalataya ang tao sa pamagitan ng puso. At pangalawa, ito ay makikita sa bibig. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, merong sinasabing ganito si Paul. And since we have the same spirit of faith. Sabi niya, mayroon tayong the same spirit of faith. Ano yung sinabi niya patungkol sa faith? Faith, spirit of faith. Everybody say spirit of faith. Spirit of faith according to what is written. Ito yung spirit of faith. I believe, therefore I spoke. So, ang pananampalataya ay nasa dalawang bahagi. Una, ito ay nasa puso mo. Pangalawa, ito ay nasa bibig mo. The spirit of faith is, I believe, therefore, I speak. Nananampalataya ako sa puso ko at sinasabi ko ito. Kaya natin binanggit kanina na ang pananampalataya ay hindi po siya tahimik. Sapagkat kung ano ang nasa loob mo, ito ay ilalabas ng bibig mo. Ano man ang nasa loob ng isang tao, ano man ang nasa loob mo, kung ito ay pananampalataya, lalabas ang pananampalataya saan? Sa bibig. Kasi ang lahat ng nasa puso ay may labasan. Ang labasan ng kung anumang nasa puso ng tao ay bibig. Kaya kapag ikaw ay galit na galit, saan mo na ilalabas? Sa bibig. Amen. Sapagkat ang nasa puso ng tao, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Sa puso ng tao lumalabas ang kung ano, sa bibig ng tao lumalabas kung ano talaga ang nasa puso niya.
Kaya ang tao, malalaman mo, ang laman ng puso ng tao, yun yung disenyo ng Diyos sa puso, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang laman ng puso ng tao ay malalaman mo sa pamagitan ng kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ako nagsabi noon, kundi ang ating Panginoong Jesus. Minsan nga lamang, hindi po ba, wala tayong masyadong revelation sa salita ng Diyos or sa salita. Kasi tayo ay parang namuhay tayo sa kultura, lalo na sa Pilipinas, na parang walang halaga sa atin ang salita. Nagbabanggit tayo halimbawa, sabi ko lang yun. Amen? Pero sa kaharian ng Diyos, it's another story. Sa kaharian ng Diyos, ang salita ay merong value. Sa kaharian ng Diyos, ang salita ay merong power. In fact, Genesis chapter 1 verse 1, sabi ng Panginoon, "In the beginning, God created the heavens and the earth was formless and void. And God said, let there be light, and there was light." Ang mundo ay nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So, ang pananampalataya, believing and speaking. Una na, banggitin ko na ng konti, believing is a choice. Sabihin natin yon, believing is a choice. Ang pananampalataya ay isang pagpili. Pwede kang manampalataya. Kahit nasa kalagitnaan ng bagyo, pwede kang manampalataya. Na hindi ka malulunod. Kahit nasa kalagitnaan ng bagyo at unos, pwede kang manampalataya na makakatawid ako sa kabila. Because faith is a choice. Ayon sa John chapter 20, verse 25 to 24 to 25, merong pangyayaring ganito. Si Thomas, called the twin, one of the 12, isa sa mga 12 alagad o apostoles ng ating Panginoong Jesus, was with them, kasama nila, lahat sila, ng 12. When Jesus came, nagpakita ang Panginoong Jesus nung siya ay mabuhay na muli sa mga patay. The other disciples therefore said to him, "Uy, nakita namin si Lord, nagpakita." Ito pagkatapos na ito ng muli niyang pagkabuhay. Pero ang sinabi ni Thomas ay ganito. So he said to them, sinabi ni Thomas, "Unless I see in his hands the prints of nails." Maliban lang na makita ko, sabi niya, unless I see in his hand the print of nails, maliban na makita ko yung butas sa kanyang palad, sa Panginoong Jesus, sabi niya, and put my finger, at mailagay ko ang aking daliri doon sa butas na yon, at mailagay ko ang aking kamao doon sa side niya na kung saan tinusok ng sibat nung nasa krus siya. Anong sabi niya? What's the next 4 words? I will not believe. So para kay Tomas, seeing is believing. Amen. Makita ko muna, maniniwala ako. Hindi po ba ganun tayo lumaki? Amen. Naalala ko tuloy yung isang kwento na sinabi ng professor sa mga estudyante niya. Kasi itong professor hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ng professor, sabi niya, "Class, walang Diyos. Huwag kayong maniniwala na may Diyos." Sabi ng mga bata, "Bakit po walang Diyos? Nakikita niyo ba ang Diyos?" Hindi po. Sa makatuwid, ang Diyos, walang Diyos kasi hindi niyo nakikita ang Diyos. Sumagot ang isang matapang na Kristiyano, nagngangalang Nuwilin. Hindi po totoo yan. Patutunayan ko po sa inyo na may Diyos. Kung sasabihin po ninyo na walang Diyos dahil sa hindi nakikita ang Diyos, sabi niya sa mga kaklase niya, "Class, makinig kayo sa akin. Si Prof ay walang utak." Sabi ni Prof, "Bakit mo naman nasabi na wala akong utak? Nakikita po ba kayo na utak si Prof? Nakikita niyo ba ang kanyang utak?" "Hindi po." "Hindi mo makikita, di po ba?" Sabi niya, "Therefore, wala kang utak. Kasi hindi nakikita." So isang pangangatuwiran lamang, logically speaking, hindi nangangahulugan na wala, hindi mo nakikita ay hindi nag-i-exist. Amen. Sa katunayan, ang lahat ng mga bagay na nakikita natin, ito ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita.
Amen. Maniwala ka sa hindi, merong Diyos. Maniwala ka man o sa hindi magbabago ang katotohanan dahil lang sa hindi mo paniniwala o paniniwala mo. Maniwala ka na merong langit o hindi magbabago sa katotohanan na ang langit ay totoo. Amen. So either, ang choice lang natin, maniwala tayo o sa hindi. But, whether you believe it or not, God is real, heaven is real, amen. Hell is real, death is real, destiny is real, judgment is real, rapture is real. Maniwala ka man o sa hindi. So, para kay Tomas, sabi niya, hindi ako, maliban na makita ko, hindi ako maniniwala. Amen. Kay Tomas, to see is to believe. Subalit sa atin ay to believe. We have to believe first and then you will see. Amen. Tingnan naman natin yon. Hindi ko na bubuksan pa sa maraming scripture. Siguro ang nais ko lang buksan doon sa okay, lagpasan na natin yun. Para lang kapag umusad na tayo, nais kong tingnan natin yung Luke 1:45 lang. Luke 1:45. Luke 1:45, sabi, ito naman si Mary. Ang sabi ni Mary, blessed is she who believe, mapalad siya na nanampalataya, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. So dito, sinabi ng Panginoon that if you believe, you will see God perform. Amen. Maniniwala ka sa loob mo, magpiperform ang Diyos ayon sa iyong paniniwala. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong pinaniniwalaan natin patungkol sa ating pamilya, patungkol sa ating future? What do you believe? Kasi ang pananampalataya is a choice. Kahit na may nakikita kang bagyo, may kinaharap kang bundok, kung ikaw ay mananampalataya, katulad ng hindi pananampalataya ng katulad ng pananampalataya ni Thomas, kundi tayo ay magkakaroon ng pananampalataya, I believe, therefore I speak. Katulad na sinabi ng Panginoon, have faith in God, for assuredly I say to you that whoever says to this mountain, right? Whosoever say to this mountain, be removed, be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass. He will have whatever he says. Amen. Faith is believing, and then faith is speaking. I believe, therefore I speak. Romans chapter 10, verse 6 to 8. Ano man ang kinaharap mo, napakalaki man ang challenge mo, napakalaki man ang bundok na sinasabi mo, kailan pa ba ako makakaahon dito? Parang ang tagal na nito. Right? Kailan pa ako makakaahon? Kailan ito mawawala sa akin? Kailan ko ito mababayaran? Kailan ang pamilya ko, kailan magbabago? Ano man ang ating sitwasyon sa ngayon, I want us to look the problem on the mountain ng mukhaan at tayo ay manampalataya despite of whatever we see. Amen. I believe because in believing, there you will see that God will perform. But not only that you will believe, but you have to say it, speak, because the spirit of faith is not quiet. In fact, ang iyong tinig, ang iyong boses ay ang iyong authority. Amen. Maaaring hindi pa natin nare-realize yan, pero ang tinig mo, ang boses mo, yun yung authority mo. Yun yung nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo. Amen. Kung ano yung sinasabi mo. Pag wala kang sinasabi, parang wala kang say. Hindi mo ini-exercise ang authority mo. And I believe I'm getting ahead of myself, pero yun yung isa sa mga bagay na sa tingin ko, sa ating kapanahunan, na ginagamit ng kaaway upang patahimikin
ang mga mananampalataya na magsalita. Kahit sa atin, halimbawa, yung circumstansya na nangyayari sa buhay natin, kapag hindi tayo nakapagsalita o nagsalita, hindi natin na-exercise ang ating kapangyarihan o kapamahalaan sa bagay na yon. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, nais kong pukawin ang puso ng bawat isa sa atin sa katotohanan na meron kang kapangyarihan. At ang kapangyarihan mo ay nasa dila mo. At tingnan natin ito yung Proverbs chapter 11 verse Proverbs chapter 18 verse 21. Proverbs chapter 18 verse 21. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ng Proverbs chapter 18:21 is, basahin nga po natin na sabay-sabay. Ready, read. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So dito makikita mo na ang dila ay merong kapangyarihan. Meron ka bang dila? Lahat tayo may dila, no? Ang dila ay merong kapangyarihan. Ang dila mo ay merong kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan ng dila? Ang kapangyarihan ng dila ay salita. Kasi yun yung function niya. Dila. Ang kapangyarihan ng dila ay nasa salita. Sa makatuwid, ang salita mo ay may kapangyarihan na magtanim ng either death or life. Ang salita ay inilintulad sa isang binhi na kung anong itinatanim mo, ito yung magbubunga. So kung magtatanim ka ng death, seeds of death, yung mga bagay na masasama, masasakit, walang buhay. Nagmula sa kaaway, nagmula sa kadiliman. Ay, sakit ng damdamin, galit sa kapwa, pagkamuhi. Yun yung mga seeds of death na itinatanim. Kawalan ng pananampalataya, pagdududa. Yun yung salita na yung itinatanim. Pero ang dila ay may kapangyarihan, ang kapangyarihan niya ay salita, sapagkat ang salita ay naitulad sa isang binhi. Na kung ano ang itinatanim mo, eventually ito ay magbubunga at ito yung aanihin mo. So nasa atin po ang pagpapasya niyan. Amen. Subalit ang pananampalataya natin nasa loob, ito ay binabanggit natin sa ating bibig. Faith is not quiet. Ang kapangyarihan mo, i-challenge kita kahit na anong, sa dinamiko na sinabi, isa ito sa tandaan mo, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan kang baguhin ang sitwasyon sa buhay mo. May kapangyarihan ka na baguhin ang circumstansya sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Romans chapter 10 verse 6 to 8. Basahin natin ito. But the righteousness of faith speaks this way. The righteousness of faith, what's the next word? Speaks. The righteousness of faith speaks. Faith speaks. Ano ang sinasabi ng pananampalataya? Anong sinasabi niya according to that verse? Ang sinasabi niya, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who will ascend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The righteousness of faith nagsasalita. Kaya lang, ang pagsasalita ng pananampalataya ay hindi. Sino yung magliligtas sa atin dito? Saan natin kukunin ang tulong? Saan natin kukunin ang pera? Sino ang magbibigay sa atin ito? Hindi yun ang sinasabi ng pananampalataya. Ang pananampalataya, what does it say? The word is near you. At sabi niya, even the word is near you in your mouth and in your heart. Tapos sinabi niya,
what that is the word of faith which we preach. At kung susundin pa natin yung mga talata na sa mga sumunod, sabi niya, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be, what? Saved. Because there is power in what we say. Faith, the spirit of faith is believing and speaking. Amen. What do you believe? Sa mga sitwasyon natin mga kapatid, ano man ang kinaharap mo, anong bahagi, ano man ito, nasaan ka mang yugto ng buhay mo, halimbawa, estudyante, nagtatrabaho, tatay ka man halimbawa, o nanay, ano man ang kinaharap mo, ang challenge ko sa atin, harapin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron kang kapangyarihan na pwedeng magbago sa sitwasyon mo, yun yung pananampalataya mo. Ang pananampalataya ay nasa ang bahagi ng katawan mo, makikita, una ay nasa puso mo. What do you believe? Ano ang pinaniniwalaan mo? Ang pananampalataya is a choice. So again, uulitin ko na kahit na merong bagyo, pwede kang manampalataya na ikaw ay hindi mamamatay. Hindi ka malulunod. Kahit na merong bagyo, kahit mga unos, na parang sa tingin mo, ay parang hindi ka na makakatawid sa kabila, pero ikaw ay merong kapangyarihan na manampalataya. Makakatawid ako sa